South China Sea, Pilipinas, hindi gustong magkaroon ng digmaan, ngunit magtututol sa pang-api ng China ayon sa kalihim ng tanggulang Pilipinas. Ito ay ulat mula sa scmp.com, ngunit tila baga ang China ay naghahanda na ng isang malaking digmaan kontra sa Pilipinas. Ngunit hindi raw magpapatinag ang Pilipinas kahit anong mangyari. Ano nga ba ang pangyayari sa umatikabong bakbakan ng China laban sa Pilipinas? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Iniulat sa SCMP at sa ilang mga major news outlets sa Pilipinas na ang Pilipinas ay nagsusumikap na manatili sa kanilang teritoryo, lalo na't sa ilalim ng mga kamakailan lamang aksyon ng China sa mayamang yaman na South China Sea ayon sa kanilang kalihim ng tanggulan. Nagkaisa ang mga mambabatas ng Pilipinas para suportahan ang panukala na maglaan ng mas maraming pondo para sa mga ahensyang nagbabantay ng teritorial na karagatan ng bansa. Inihambing ng kalihim ng tanggulan ng Pilipinas ang mga aksyon ng China sa labanan sa South China Sea sa isang nang-aapi sa paralan. Ayon sa komento ng isang tagapagmasid ng seguridad sa karagatan na nagsasabi ng pagtigas ng posisyon ng Manila tungkol sa Beijing sa politikong sektor ng bansa. Sa isang panayam na inilathala ng CNN noong Biyernes, sinabi ni Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. na ang kanyang bansa at ang buong mundo ay dapat magtutol sa anilay territorial expansion ng Beijing sa South China Sea. Sumunod ang kanyang mga pahayag sa mga linggong tensyon sa pagitan ng mga kalahok na ito na muling sumiklab matapos ang insidente noong Agosto kung saan gumamit ang China ng water cannons laban sa mga barkong Pilipino na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre, isang nakadikit na barkong Pilipino sa Second Doma Shoal na ginagamit sa Southeast Asia bilang pansamantalang base. Hindi ko maaring maisip ang mas malinaw na halimbawa ng pang-api kaysa dito, sabi pa ni Gilbert Teodoro sa panayam na tumutukoy sa pagkalahatan sa mga aktibidad ng Beijing sa mayamang yaman sa South China Sea. Idinagdag pa ni Teodoro na may mga pag-aalala hinggil sa posibleng pag-escalate ng tensyon dahil sa mapanganib at walang pangkundangang pagmamanobra ng mga barko ng China. Ngunit nagbabala siya na ang pagkakabuntong hininga sa anumang insidente, aksidental man o hindi, ay dapat na ilagay sa China ng mga sariwang pananagutan, sabi pa niya. Sa pinakabagong yugto ng mga linggong ito ng tensyon, sinabi ng Manila ngayong linggo na tinanggal ng kanilang mga tauhan ang isang palumpong ng China malapit sa Scarborough Shoal, isa pang bahagi ng South China Sea na tinawag nilang paglabag sa batas ng pandaigdig at mapanganib na navigation. Nakuha ng China ang kontrol sa Shoal noong 2012 matapos ang standoff sa Pilipinas at ang lugar ay nakaranas ng mga matataas na tensyon hinggil sa karapatan sa soberanya at pangingisda sa mga nakalipas na taon. Nagdispute ang Chinese Coast Guard noong Miyerkules ukol sa bersyon ng mga Pilipino ukol sa mga pangyayari. Sinasabing kinuha nila ang paglumpong noong Sabado matapos itong ilagay bilang tugon sa iligal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa lugar isang araw bago ito nangyari. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng mga pahayag ng dalawang bansa hinggil sa isyu na ito at ipinagtibay ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang Scarborough Shoal ay kilala bilang Huangyan Island sa China na ito ay totoong teritoryo ng China daw. Ang tinatawag na aksyon na ito ng panig ng Pilipinas ay isang malupitang palabas para sa kanilang kasiyahan lamang, sabi ni Wang Wenbin noong Miyerkules. Sinabi rin ng mga tagamasid ng China na hindi papayagan ang pagpapasok ng mga barkong pangisda ng Pilipino sa lagunang Scarborough Shoal dahil ito'y nagdadala ng panganib sa kontrol ng China sa lugar. Noong Miyerkules, sumuporta ang mga mababatas ng Pilipinas sa panukalang maglaan ng mas maraming pondo para sa ahensyang nagbabantay ng teritorial na karagatan ng bansa. Ayon sa kanila, ang mga aksyon ng China sa Scarborough Shoal hindi lamang nagiging sagabal sa mga karapatan at kabuhayan ng aming mga mangingisda, kundi pati na rin sa umiiral na kalagayang pangkabuhayan at kolaborasyon sa rehiyon, sabi nila sa kanilang pahayag.
Ayon sa kalihim ng tanggulan na si Teodoro, waring kinumpirma ang panukalang ito ang ito'y dahil sa maraming air at naval assets ang inuutos bilang bahagi ng pangako ng Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtanggol at pagsusuri sa South China Sea. Ang paggamit ng salitang nang-aapi hinggil sa mga aksyon ng China sa karagatan ay madalas nang nangyayari sa mga araw na ito sa loob ng pamahalaan ng Manila at maging sa publiko sa media, kahit hindi nakakagulat ang pagkakaroon ng ganitong paglalarawan ni Teodoro, sabi ni Colin Khoo, isang research fellow sa Israharatnam School of International Studies sa Singapore. Ang 9-dash line claim ng Beijing sa halos 90% ng South China Sea ay nag-overlap sa mga Exclusive Economic Zone o EEZ ng ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Tungkol sa kamakailang alitan, sinabi ni Khoo na waring kumpiyansa ang Pilipinas na may suporta sila mula sa batas ng pandaigdig sa kanilang mga aksyon. Ang Manila ay maaaring magkaroon ng sapat na batayan para sabihing hindi sila lumalampas sa kanilang karaniwang pagkamit ng kanilang soberanyang karapatan sa pag-alis ng palumpong at pagpapadala ng supply sa pangunahing lugar sa loob ng kanilang EEZ, sabi pa niya. Pinakita ng alitan na may di maaring pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa, sapagkat pareho silang may sariling interpretasyon ng batas ng pandaigdig. Idinagdag pa ni Khoo. Bukod pa sa mga kamakailang pangyayari sa Second Thomas at Scarborough Shoals, may iba pang mga hindi inaasang insidente na naganap sa pagitan ng dalawang bansa sa nakaraang taon. Noong Pebrero, inakusahan ng Pilipinas ang China ng paggamit ng military-grade laser beam upang humarang sa isang misyon ng pagpapadala ng supply sa Second Thomas Shoal. Ang pagtutol ay hindi nangangahulugan ng pagpunta sa giyera laban sa China, pero kailangan nating ipaglaban ang ating teritoryo kapag ito ay ini-intrude. Ito pa ang sabi ni Gilberto Teodoro Jr. Sa panayam, sinabi ng kalihim ng tanggulan na si Teodoro sa CNN na ang diplomasya ang pinakamainam na paraan kung susunod ang Beijing sa batas ng pandaigdig. Ayon sa kanya, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magtutol sa China, sapagkat kung hindi, nawawala ang ating pagkakakinanlan at integridad bilang isang bansa. Ngunit hindi ang alitan ang inaasam na resulta. Ang pagsusumikap na ito ay hindi nangangahulugan na tayo pupunta sa digmaan laban sa China. Hindi namin hinihiling yun, sabi niya. Pero kailangan nating ipaglaban ang ating teritoryo kapag ito ay nintrude. Ayon sa Beijing, ang kanilang territorial claims sa mga pinag-aawayang shoal at iba pang bahagi ng South China Sea, batay sa tinatawag na historic rights, ay nagbibigay sa kanila ng karapatan na gumuhit ng tuwid na baseline upang lumikha ng malawakang jurisdiction sa baybayin na bumubuo na higit sa 80% ng karagatan. Ang mga claimant tulad ng Pilipinas, Malaysia at Vietnam, pati na rin ang mga karamihan ng bansa sa ASEAN ay naniniwala na ang lahat ng reklamo sa karagatan ay dapat batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinasabi nila na ang malawakang pag-angkin ng China ay labas sa mga legal na limitasyon ng UNCLOS. Tinututulan ng China ng bahagi ng UNCLOS ang interpretasyon na ito ng batas at hindi kinikilala ang 2016 arbitral ruling sa kaso na inihahain ng Manila na pumabor sa reklamo ng Southeast Asian nation. Oo mga kaibigan, tumitindi ang alitan ng bansang China at ang ating bansa. Ngunit ipanalangin natin na huwag sana itong matuloy kahit na nangangamba na ito ay mangyayari, dahil hindi rin papatinag ang ating bansa kung ano man ang gagawin na aksyon ng China. Santiago 1 verse 2-6. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang mga nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Tunay nga mga kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos na humiling tayo sa Kanya ng katalinuhan
upang makita natin kung ano ang dapat nating gawin. Katulad na lamang ng mga nangyayari ngayon na mga bali-balita ng digmaan. Ipanalangin natin na nawa ay hindi ito mangyari. Ngunit higit sa lahat, tulungan nating ipanalangin ang ating bansa at ang mga umiiral na tensyon laban sa ibang bansa. Ipanalangin din natin ang mga kumakalaban sa atin na ito ang nais ng ating Panginoong Diyos upang sa ganun ay magkaroon ng kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos. Tunay nga po Panginoon na kami po ay nabubuhay na sa huling bahagi at yugto ng mundong ito. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa aming puso at tulungan kami Panginoon na magkaroon ng confidence sa inyong mga pangako na hindi niyo po kami papabayaan at humiling ng katalinuhan sa lahat ng aming desisyon sa buhay na naway hahantong sa buhay na walang hanggan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at nawa manatili ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay mula ngayon at magpakailanpaman upang maranasan po namin ang tunay na kagalakan ng buhay. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.